Derivatives. Sa video na ito, magdi-derivatives tayo. Duh. Constant rule, power rule, sum and difference, logarithmic, product rule, quotient rule, chain rule, lahat yan. Isa-solve natin. Kasama na rin yung trigonometric na ang daming i-memorize. Pero para hindi na kayo mag-memorize, gagamitin lang natin to. Magsimula tayo sa constant rule. Sinasabi sa constant rule na ang d over dx mo or ang derivative ng isang constant ay equal sa 0. So, madali lang, di ba? Kahit anong constant, pag dinerivative mo yan ay equal sa 0. Yun lang yung sinasabi niya. So, for example, meron tayong function, ang f of x natin ay equal sa 7. So, ang derivative niyan, ang f prime of x niyan, ay equal sa 0. So, ang ibig sabihin lang nito, first derivative. So, ang first derivative ng 7 ay 0. Pero bakit 0? Bakit ang derivative ng constant ay 0? Diba ang sinasabi sa derivative, ang derivative daw ay way para maghanap ng rate of change, rate ng pagbabago, tsaka slope. Itong mga to. Yan daw ang hinahanap ng derivatives. So, i-graph natin. Tignan natin yung slope or yung rate of change ng f of x equals 7. f of x ay equal lang din sa y, diba? Y natin yan. Ito yung x natin. Yung 7 nandito banda. Tapos yung graph niyan, diretso lang. So, wala siyang steepness, di ba? Wala siyang rise over run. Puro run. Run lang na ganyan. So, hindi siya nagbabago. Wala siyang steepness na ganyan, di ba? Kung mas matirik, mas mahirap akyatin, pero ito flat lang. Wala siyang slope. 0 yung slope niya. Kaya 0 yung derivative niya. Wala ding rate of change kasi hindi siya nagbabago. 7 lang siya all throughout. Okay, mag-example pa tayo ng isa. Paano kung f of x mo ay equal sa negative 3? Ganun din, di ba? Constant pa rin. So, ang f prime of x mo ay 0. Ang derivative ng negative 3 ay 0. Paano kung ang f of x mo ay equal sa pi? Ang pi ay number lang din. 3.14 something, di ko memorize. Pero ang derivative niyan ay 0 din. Paano kung ang y mo ay equal sa e raised to 3 pi? Ano ang derivative niyan? Tingnan natin. So, ang e, number lang. Ang 3 at saka pi, number lang din. Wala silang variable. So, parehas sila na pag in-evaluate mo to, constant yan na buo. Pag kinuha mo yung derivative niyan, 0 lang din. Equal lang din yan sa 0. Paano kung palitan natin to ng gravity? Yan ay equal sa 9.81 negative meters per second squared. Diba? So, ang derivative niya, 9.81 lang din siya. Wala siyang variable. Constant rule, 0 yan. Yun lang naman ang constant rule. Next naman ay power rule. Sinasabi sa power rule, ang derivative daw ng x raised to a number ay equal sa yung number multiplied by x raised to n minus 1. Yung number minus 1. So, kung i-observe nyo, yung n, binabalang sa harap, tapos minusyan siya ng 1. Ganun lang yung nangyari. So, example tayo agad. Kung y mo ay equal sa x squared. So, yung n natin dito yung 2. Binaba niya lang minus 1. So, ang y prime mo ay equal sa, ibaba mo yung 2 dito, 2x na, raised to 2 minus 1. So, ang y prime mo ay equal sa 2x. Kasi 2 minus 1 ay 1 din lang. Hindi na ilalagay. Ito na yung derivative niya. Paano kung ang exponent mo ay negative? X raised to negative 3. So, para ma-solve natin yan, dapat alam natin yung rule of exponents. Sabi sa rule of exponents, ang 1 over x raised to negative a, kunwari, ay equal sa x raised to positive a. So, pag negative daw ang exponent mo, pwede mo siyang ilipat sa taas para maging positive yung exponent mo. Ganon din kung negative sa taas yung exponent mo. For example, ilipat natin ito dito, pero negative siya, di ba? X raised to negative a. Yan ay equal lang sa 1 over x raised to a. Sinasabi lang nito, kung may negative kang exponent, pwede mo siyang ilipat sa taas or sa baba para maging positive siya. Kung nasa taas yung negative na exponent mo, ibaba mo siya sa fraction mo para maging positive. Kung nasa baba naman, itaas mo siya para maging positive. Ganun lang. Isa pang importante na rule ng exponent pag nagdi-derivative ay yung sa mga roots.
So, ang root kunwari, ayan, x raised to a, tas dito b, equal yan daw sa x raised to a over b. For example, square root ng x. Ang square root, di ba, 2 ang root niyan, nandito. 2 yan. So, ang exponent nito ay 1. Yan ay equal sa x raised to 1 half. Yan lang yung sinasabi niyan. So, kung pinalitan mo ulit yung exponent nito sa loob, gawin natin 3 tapos 5 to, yan ay equal sa x raised to 5 over 3. Yan, isang rule ng exponent. So, gagamitin natin yan. Game. Okay, ito yung sasagutan natin. Power rule. So, yung derivative natin, f prime of x yan, ay equal sa, di ba, ibaba mo lang to sa harap, negative 3, kopyahin mo yung x, tapos minusan mo ng 1 dito. So, negative 3 minus 1. Ang f prime of x mo or ang derivative mo ay negative 3x raised to negative 4. Kaso, negative yung exponent niya of x ay equal sa, ibaba mo lang to, negative 3 over x raised to 4. Yan na yung sagot mo. Ganon din kung nasa baba yan. For example, paano kung ang binigay sa'yo ay x raised to negative 2? Yan, fraction na siya. Nasa baba yung exponent mo. So, ang gagawin mo lang dyan, ang f prime of x mo dyan or ang derivative mo dyan, ay itaas mo muna to. Dun. So, magiging positive na. So, x squared. Tapos, yung derivative niyan, syempre, 2x. Paano kung positive yung nasa baba? Paano kung positive yan? Edi, itaas mo ulit. Tataas mo lang siya ulit. Magiging ang f of x mo ay equal sa x raised to negative 2. Tataas mo, magiging negative. Saka mo siya ipa-power rule. Kasi hindi mo siya pwede i-power rule dyan sa baba. Taas mo muna. So, ang derivative niyan ay equal sa negative 2x raised to negative 2 minus 1. Ang f prime of x mo ay equal sa negative 2x raised to negative 3. Tapos, ibaba mo na ito sa baba. Magiging negative 2 over x raised to 3. Yan na yung sagot mo. So, ganun lang. Pag magpa-power rule ka, tapos yung kailangan mo i-derivative ay nasa baba, itaas mo muna. Mag-example naman tayo nung sa square root, no? For example, ang function mo ay yan, square root of x. Papalitan mo muna to ng nakikita mo yung exponent. So, ayan ay equal din lang sa x raised to 1 half. Diba? Power rule mo na dito. Ang derivative ng x raised to 1 half ay equal sa 1 half. So, binaba ito doon. Tapos, minusan mo ng 1. 1 half minus 1. Ganyan. So, pag nagma-minus kayo, dito sa power rule, ang gawin nyo na lang, di ba, kunin natin to. 1 half minus 1. Para di kayo mahirapan, gawin nyo na lang 2 over 2 yung 1 dyan. Kung ano ito, yun yung gawin yung fraction. Kung 3 yan, edi 3 over 3. Bakit pwede gawin? Kasi 2 over 2 ay equal lang din sa 1 yan. 1 lang din yan. Ginawa mo lang 2 over 2. Walang nagbago dun sa ine-evaluate mo. Mas madali siyang i-minus kasi parehas yung denominator niya. Ang gagawin mo lang, ipag-minus mo, edi 1 minus 2, yan ay negative 1 divided by 2. Kopyahin mo lang kasi parehas yung denominator. So, negative 1 half. Ang f prime of x mo ay equal sa 1 half x raised to negative 1 half. Tapos, negative. So, ibaba mo. Baba mo siya, 1 divided by 2 x raised to negative 1 half. Pero wag mo na, hindi na negative. 1 half na pala. Pero wag mong isulat na ganyan, gawin mong square root. Ganyan yung final answer. Paano kung ang f of x mo or y na lang? Ang y mo ay equal sa 9x raised to 4. So, meron siyang coefficient sa harap. Anong gagawin mo dyan? Madali lang. Ang una mong gagawin, kopyahin mo lang yung 9. So, ang derivative niyan ay kopyahin mo yung 9, i-multiply mo sa power rule nito. So, i-power rule mo yan. Ito, ibaba mo dun sa harap. So, may 4 dyan. X raised to 4 minus 1. Pag nagsosolve kayo, pwede nyo na idiretso. So, kung ako magsosolve nito, tapos hindi ko tinuturo sa inyo, 9 times 4x raised to 3. Ganyan na agad. Minus ko na kaagad. Tapos, i-times nyo na lang yan. Yan ay 36. So, 36x raised to 3. Yan na yung sagot. Ito na yung derivative niya. So, ganun. Kung may coefficient sa harap, kopyahin mo lang tapos i-multiply mo dun sa power rule nito. So, kahit meron ng malaking exponent dyan, madali lang, di ba? Kahit 1 million yan, kung kahit ilang zero pa yan, 9999, 98, 99. Kunyari yan, hindi kopyahin mo ito, dyan, 98x raised to 97. Ganyan lang. Sa main difference naman tayo kasi paano kung
polynomial na siya. So, kung ang y mo ay equal sa 3x squared plus 5, di ba? May plus na. So, applicable to sa plus or sa minus. Ang gagawin mo lang, isa-isahin mo. Ito muna, bago ito. Di ba? Napag-aralan natin, derivative ng constant, 0. Tapos ito, ipa-power rule mo lang. Ganun lang yung gagawin mo. Tapos, kokopyahin mo lang yung plus. So, unahin mo to, bago ito. So, ang y prime niyan, or ang derivative niyan, i-derivative mo muna to, plus yung derivative nito. Ganun. So, 3 times 2x plus, anong derivative ng constant? 0. So, paano ulit to? Diba? Baba mo yan. Kapihin mo to kasi coefficient. Times mo dun sa exponent. Tapos, minusan mo ng 1 yan. So, 1 na lang yan. Di ko lang sinulat. So, ang y prime mo ay equal sa 6x. Yan ay sagot. Isa pa, example pa tayo ng isa. Paano kung ang... Sige, palitan natin. Z naman. Ang z mo ay 6x cube plus 4x squared minus 3x. So, ang haba na. Minus 10 pi. 10 raised to pi. Paano natin yan i-solve? Huwag na pala natin gawing z yan. Y na lang. Para di kayo malito. Diba? Tigi-isa ulit. Ito muna. Tapos yan. Tapos yan. Tapos yan. Tapos kapihin nyo lang yung mga operations. Y prime mo or yung derivative nyan. Itong buong to. 6 times 3x raised to 2. Kasi minus 1 na yan. Plus 4 times 2x minus 3 times yung 1 dito. Baba mo dun, di ba? Tapos ito, 1 minus 1. So, mawawala na. X raised to 0 yun. Parang ang nangyari ay 1, x raised to 0. X raised to 0 ay 1 din lang. Any number raised to 0 ay 1. So, wag na isulat yan. Pati yung 1 dyan, wag na isulat. 3 minus, ito, 10 raised to pi. Ang derivative niyan, constant lang yan. So, 0 yan. So, ang sagot ay y prime is equal to 18x squared plus 8x minus 3. Yan na yung final answer mo. Yan na yung derivative. Di ba? Madali lang. Ang pinaka-foundation ay yung constant rule, tapos yung power rule. Tapos dinagdagan lang natin ng sum and difference. Di ba? Magkakakonekta siya. So, pag alam mo yung foundation, masasagutan mo yung complex. Madali lang yung sum and difference. Isahin yung ln, yung natural logarithm. Doon muna tayo sa log. So, ang d over dx ng log, tapos ito yung base niya, tapos yung nasa loob ng log, ay equal sa u prime over u times ln ng base. So, yan yung formula niya. Yung ln naman, d over dx ay ln ng e. Yung base ng ln paragi, yung natural logarithm natin ay e. Yung epsilon. Yan yung base niya lagi. Ito, dito, yung a, paiba-iba yan. Base 10, base 2, base 3, iba't ibang number. Ito, palaging e yan. Laging epsilon. Tapos yung nasa loob ng ln. Equal yan sa u prime din divided by u ln e. So, nasa loob na yan Nasa loob ng ln. Yan. Okay, pero may iibahin tayo dito kasi ang ln e, yan, ln of e ay equal sa 1. So, kung 1 yan, ang matitira u prime over u na lang. So, mas simple na yung formula niya. Burahin lang natin to kasi equal naman sa 1. So, u prime over u siya. Ayan. Ano yung u? Ano yung a? So, mag-example tayo para magets nyo. Doon muna tayo sa log. F of x mo ay equal sa log ng 3x squared. So, pag magsasagot kayo ng logarithmic, ln man yan or log, gagawin nyo muna ay sulat nyo yung a, yung u, tapos yung u prime. Okay, sulat natin yan. A mo ay equal sa, ito a mo ay 3. Yan. Tapos yung u mo ay equal sa x squared. Yan. Yung nasa loob. X squared. Tapos yung u prime, syempre yan yung derivative ng u. I-derivative mo lang to. Diba? Ang derivative ng x squared, ibaba mo yan dyan. Power rule lang. 2x raised to 1. Kasi ito minus 1 pero wag na natin lagay. Tapos, ang derivative daw niyan, f prime of x natin, derivative nito ay susundan nyo lang to. U prime, so ito, copy nyo 2x divided by u, ito, x squared, ln ng a, yung 3. Ayan na, yan yung derivative niya. Tapos ka na agad. Diba madali lang? Paano kung ganito na yung example mo? So, ganun lang ulit. Kapihin mo yung a, yung u, tapos i-derivative mo yung u. Kapihin mo yung a, yan yung a, 5. Tapos yung u, yung nasa loob ng log.
yung nasa loob ng parenthesis, 4x cube. Tapos, i-derivative mo yan. So, 4 times 3, yan ay 12. 12x raised to 2. Diba? Pakita ko na lang para hindi kayo malito. 4 times 3, x raised to 2. Kasi 3 minus 1 yan. So, 4 times 3 ay 12. 12x squared. So, pwede ka na mag-derivatives. Equal yan sa u prime 12x squared divided by yung u 4x cube times ln ng a 5. Pero, masisimplify mo pa. Ayan o. X squared tapos may x cube ka. Tapos, pwede mo i-divide yung 12 sa 4. So, ang f prime of x mo ay equal sa 3 divided by x na lang to kasi cancel yung dalawang x dito tsaka yung dalawang x dito. So, may matitirang isang x ln of 5. Yan na yung final answer. Okay, madali lang yung log. Mas madali yung ln. Try natin yung ln. So, i-combine natin yung mga napag-aralan natin. Ang f of x natin kunwari ay equal sa ln of 4x squared minus 3x cubed minus 2. Ayan, so ang unang gagawin, di ba, isulat mo yung u. Wala na tayong a eh. Ito lang u tapos yung u prime. Wala na tayong a. Itong e, hindi natin kailangan kasi ito lang yung gagawin natin. U prime tas u. Dito kasi kailangan natin yung a, yung u, tas yung u prime. So, u at saka u prime lang. Yung u mo ay equal sa 4x squared minus 3x cubed minus 2. Yan lang yung nasa loob. Tapos, i-derivative mo. Yun yung u prime. Derivative nito, di ba? Sum and difference rule lang. Tapos, power rule lahat. Tapos, constant rule to. So, power rule natin to. 4 times 2, yan ay 8. X raised to 2 minus 1, yan ay 1. So, huwag na natin sulat. Minus, kapiin lang. 3 times 3, yan ay 9. X raised to 2 minus 0. So, ang f prime of x mo, yung derivative yan, ay u prime. Ito, 8x minus 9x squared divided by 4x squared minus 3x cubed minus 2. Yan na yung sagot. Yan na yung derivative niya. Diba? Ito yung u prime. Ito yung u. Madali lang. Isa pang example. Paano kung ang y mo ay equal sa ln ng x squared? Mas madali. Sulat mo yung u. U mo ay x squared. Derivative ng u or yung u prime mo ay 2x. So, ang y prime mo or derivative mo ay u prime divided by u. 2x divided by x squared. Kaso magka-cancel to tapos yung isang x dito. So, yan na equal sa 2 over x. Yan na yung sagot. So, kung papansinin nyo, yung formula niya magkaparehas kanina, di ba? U ln E ito. Tapos ito, U ln A. So, para sila, U prime taas, U sa baba, tapos ln A, ln E. Kung ano yung base niya, yun din. Kaso, yung ln E ay equal sa 1, kaya tinanggal na lang natin. Kasi times 1 lang, din lang yun. Ayan. Kaya ito yung matitira. So, lahat ng inaaral natin dito, magkakadikit lang. Magkaka-connecta lang. So, try natin pahirapan saglit. Gamit tayo ng ln. So, for example, ang f of x mo ay equal sa, sabihin natin, ln ng 1 over yung square root of x. Okay, lagyan natin ng number. 3 tapos 2. Ganyan. So, mukhang mahirap pero hindi yan mahirap, di ba? Kasi napag-aralan na natin. Sulat lang natin yung u tapos yung u prime. Yung u mo ay 1 over square root ng 3x squared. Pero, yan ay equal sa 1 over x raised to 2 over 3. Tapos, ipa-power rule natin. Kailangan natin i-power rule kasi i-derivative nga. So, itataas natin dyan. Pag tinaas natin yan, magiging negative yung exponent, di ba? So, ang mangyayari dito ay x raised to negative 2 over 3. So, i-derivative natin to or i-power rule natin. Negative 2 over 3. X raised to negative 2 over 3 minus 1. Pero sabi ko, di ba, para di kayo mahirapan, kapihin nyo na lang ito. 3 over 3. Tapos, pag minus nyo itong nasa taas, negative 2 minus 3. Yan ay negative 5. So, yung exponent niya ay negative 5 over 3. So, yung u prime nyo ay equal lang sa negative 2 divided by 3x 5 over 3. Ganyan. So, itong nasa taas, yung nasa loob, yung nasa baba, yung nasa labas. Yan yung nasa loob, ito yung nasa labas. Ayan, yan na yung sagot. So, pahirapan na pa natin, gawin nating
polynomial yung nasa loob. Y is equal to log 3x raised to 4 plus 5x squared minus square root of x. Yan. Para halo-halo na yung inaral natin ay ma-apply natin. So yung a mo dito, pag hindi nakalagay, pag log yan, pag log, tas hindi nakalagay yung base mo, ibig sabihin yan, base 10 yan. Okay? Pag di nilagay, base 10 yan. So a is equal to 10. Yung u mo ay equal dito sa nasa loob, 3x raised to 4 plus 5x squared minus square root of x. So, palitan natin yung x square root of x. Gawin na natin x raised to 1/2. So, yung u prime mo, i-power rule mo lang to lahat. Power rule, 12x raised to 3 plus 10x minus 1/2 x raised to negative 1/2. So, ibaba na rin natin para hindi mahirap. Para hindi na tayo mahirapan. Yan ay magiging 1/2 square root of x. So, final answer, ang y mo, y prime, ay equal sa u prime muna sa taas. So, 12x cubed plus 10x minus 1/2 square root of x divided by u, ito yung u natin, 3x raised to 4 plus 5x squared minus x raised to 1/2, or gawin natin ganyan, multiplied by, sa iusog ko baka di nyo na nakikita multiplied by ln ng a natin na 10. Ln 10. Ayan na. Pwedeng ito na yung sagot nyo or i-simplify nyo, pero yan, parehas lang din yan. Ayan. Yan na yung sagot.